Okay. Attorney and Eric at mga kababayan, what I think here is also the issue is the arrogance and the abuse of power, no? I mean, even maybe neck on neck with press freedom kasi magkasama sila, 'di ba? Kung paano ba isinaling yung press freedom ay yung pang-aabuso. So, if in the Senate, no, gawin din 'yan kung anong ginawa sa Kongreso, sa akin sa pananaw ko mabuti 'yon para makita ng taong bayan kung ano itong, kumbaga, no, kasi siguro, doktor ako nga, no, gusto ko makita kung ano yung sakit ko. Gusto ko makita kung ano yung sakit ng Pilipinas. May cancer ba talaga tayo? Is it just Congress na talagang abusado? Or can we still run to Senate and even the Supreme Court? Kasi meron tayong mga institusyon na tumatayo pa rin para sa demokrasya in the face of this arrogant and abusive president, no? In this democratic and republican government kasi, Dr. Lorraine, may tinatawag tayong konsepto sa ating saligang batas, yung tinatawag na check and balance. Yes. Ibig sabihin check and balance, kahit na anong gagawin ng mga congressman doon sa House of Representatives, kailangan i-check pa yan, i-balance yan ng mga senador. Kasi ang what is the priority is the best interest ng taong bayan. Klaro. Kasi the government, ang gobyerno ng Pilipinas, nakalagay po doon that sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Clear yan, nakalagay po sa ating saligang batas that at all times, the government officials and employees should be accountable to the people. So, klaro yun. Attorney Mark, Ganda. ang isang final naming tanong dito sa Pilipinas nating mahal, before pumasok ang isa pang balita at magkakaroon tayo ng isa pang talakayan, gaano kahalaga na maipakita sa buong bansa kung gaano kaabusado, ka-arogante sa poder at wala sa lugar at dapat mapigilan na ito ang mga kasalanang ginawa ng NTC na kinonsinti at pinayagan ng Marcos administration, no less than under the office of the President itong NTC. So therefore, sagutin ito, pananagutan ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sila din nagplano niyan, Yes, Eric. kakasama sila sa plano nito ni tambaluslos na speaker na pinsan niya at ng kanyang asawa yung triumvirate. No? Ang tawag sa kanila ngayon, Attorney Mark, you may or you may not comment, the evil triumvirate in Correct. government right now, itong tatlo, no? Marcos I Jr., agree. si Lisa Araneta na asawa niya at ang kanyang pinsan, ito ngayon yung triumvirate, the evil triumvirate na naghahari-harian at nag-aabuso ng poder. How important that it will be categorically shown to the nation tomorrow kung gaano ito nilapastangan ang mga demokrasya natin. Ang legal team ng SMNI, kami ni Attorney Rolex Suplico, we will focus sa freedom of press and freedom of expression. We'll also explain bakit walang na-violate na in fact kahit isa o dalawang provisions ng prangkisa ng SMNI, walang na-violate ang SMNI. So doon kami mag-focus doon. Bahala yung NTC anong sasabihin nila kasi alam ko na ang klarong-klaro based on document nakalagay po kasi doon na ang basis nila for the preventive suspension ng SMNI is the resolution passed by Congressman Migs Nograles. Klaro. So ibig sabihin doon, by violation ba sa separation of power? Bakit nila ginawa yon na hindi man lang binigyan ng pagkakataon ang SMNI na magpaliwanag? So yun yan. Kasi the burden of proof, yes, may tinatawag tayong presumption of regularity on the part of any government officials like NTC. Yes. Presume sila na tama sila. But that presumption of regularity will not prevail over the presumption of innocence, Yun. over Due the process. presumption na yung tinatawag na due process, over the equal protection clause ng ating saligang batas. Klaro. Ma'am, sa ating pagpapasalamat sa malayang talakayan na ito at malinaw at matapang na paghahayag na ibubulgar sa buong bansa bukas sa Senado ang National Tyrannical Commission na instrumento ng kasamaan ngayon, lalo na sa mga media na critical like SMNI. Ma'am, your interaction finally. Yeah, Attorney, kasi yung you mentioned, no, I'm just gonna go back kasi this is a very wonderful day for us who are fighting the CPP, NPA, NDF. Kasi you mentioned, isa sa mga rason na ginamit ng Kongreso sa paggigipit sa amin, no, dito sa SMNI is because of red tagging, di ba? So, I'm sorry, I'm going back, I'm going back, Eric. But none of our courts have ever agreed with them. And in fact, a ruling came out again today, karapatan,
na yung reklamo nila sa amin ni President Duterte, kasama ako doon, na nireject ng Supreme Court. Court of Appeals, ma'am. No, Court of Appeals. Court of Appeals Court ba? of Appeals. Okay, so Court of we were Appeals. told, okay, you told me this, you told us this, diba? So can they do that? Can they do that? Can they invoke something that our courts have already said does not exist? That's why i-explain po natin ano yung concept ng freedom of press and freedom of expression. Nakalagay kasi doon, kasi palagi lang sinasabi na fake news, fake news. There's no such thing as fake news. Who will determine a news is fake? Is ang mga congressman ba ang magsasabi na fake yung news na yan? Hindi. In fact, klarong-klaro po sa Supreme Court decision ng Estados Unidos na kinopya po natin that in fact, kahit may konting pagkakamali, may mga inaccuracy of the reporting still covered by the freedom of press and freedom of expression. Kasama po yan in a democratic and a Republican government. That's clear. And then ang red tagging ay mayroon na ring jurisprudence, ulitin ko lang, binanggit ni Ma'am Lorraine, sinabi na rin ng Supreme Court sa Zarate versus Aquino at sa iba pang mga hearings patungkol sa alegasyon ng CPP, NPA, NDF on red tagging, there is no such thing or legal definition. Tama po ba, Attorney Mark? Even in the revised penal code or any legal books sa Pilipinas na may red tagging, kaya inimbento nila ito. Saan yung history ng red tagging? Saan galing yung word na yan? Baka galing yan sa mga komunista. Sila talaga nag-imbento niya. Could I read the statement? Yeah. It's not that long, okay? April 16, from the Legal Cooperation Cluster of the NTF-ELCAC. On the 18th of April 2024, the LCC has received the Supreme Court's First Division 15th November 2023 resolution denying Karapatan's petition for review, unequivocally affirming in toto the Court of Appeals dismissal of Karapatan's petition for the writ of amparo and habeas data in Karapatan et al. Versus President Rodrigo Roa Duterte, etc. So, Supreme Court First Division na pala siya. And then, ang ruling na na-deny sila una, with finality na sa Supreme Court ngayon, First Division ay Court of Appeals. Yeah. Ma'am, tatalakayin Yes. natin Can I- siya mamaya. further. Kasi nasa linya na yata natin ang next nating na Okay. guest. Okay. At babalikan natin yan sa editorial portion mamaya. Alright. Pero tama yung binanggit ni Ma'am Lorraine that the Supreme Court sustained the decision of the Court of Appeals denying and rejecting the claim of red tagging and writ of amparo, among others, laban kay former President Rodrigo Duterte at kay Ma'am Lorraine at iba pang taga National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, which ang punto ni Ma'am Lorraine lang naman, Attorney Mark, na ito ay mga pagpapakita consistently na peke at bogus ang claim Tapos sa red tagging. At ginamit ng nila. Kongreso. Yun. Diba? Anong klaseng tama. legislators yan? Yes, tama. Attorney Mark, your final word para sa ating episode na Pilipinas Nating Mahal ngayon. Sa programa sa Pilipinas Nating Mahal, of course, thank you Dr. Lorraine Badoy and Eric Celis and Yes. sa lahat po ng mga followers sa Pilipinas Nating Mahal sa pagbibigyan natin ng opportunity to explain ano yung freedom of press, freedom of expression, and yung tinatawag na right ng SMNI. And for more legal advice, you can follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law. Pwede bang pahabol, Sige, ma'am. no? Para marinig ng taong bayan, gaano kahalaga itong press freedom na ito? Ano bang ibig sabihin sa buhay nila yan, attorney? Is it a minor freedom? Is Yung it what? press freedom is sige. one of the highest or highly protected constitutional right. Part mataas. yan sa in a democratic and republican government. Kung tanggalin mo ang press freedom, ibig sabihin, wala na tayo sa democratic government, wala na tayo sa republican government, baka ibang klase na ang gobyerno ng Pilipinas kung wala na tayong Authoritarian press freedom. So klaro Salamat. narinig nyo mga kababayan, Salamat. hindi lang po ito issue ng SMNI, issue po ito ng malayang pamamahayag. Nating Yes. lahat. Nating lahat at Yung hearing karapatan sa malayang paghahayag. Yung ng hearing mamamayan. bukas sa Eric, hindi lang yan about SMNI. Yes, No. klaro. We are there to Instruments protect lang. freedom of press, freedom of expression, ang protection ng provisions ng ating saligang batas, and yung tinatawag na Republican and Democratic government. Yun ang depensahan po natin doon po bukas sa hearing sa Senado. It's beyond SMNI. And So- versus ang paglalantad na rin ng napaka-iskandalusong abuso sa poder at parang despotikong instrumentong ginagamit ng Office of the President at ng House of Representatives ang NTC para labagin ang mga ito. So, ang ipinaglalaban ninyo doon bukas
ay ang Pilipinas. Yes, Correct. tama. So lahat magtutulungan po. tayo dito. Hindi ito kaya lang ng aming mga abogado Tama. or ng SMNI mag-isa. Kailangan magtulungan tayo dito kasi para sa Pilipinas ito.